So what's up mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isang TVJ defender at galit sa mga fake news at sa mga bobong vlogger. Charot lang. Hindi, ano lang tayo rito sa, ito po, no, ang Jay Guevara TV ay para lang naman po sa mga taong mga dapat ipagtanggol dito sa social media. Katulad doon ng Tito Vic and Joey, dyan nyo rin po ako nakilala sa pagtatanggol sa Tito Vic and Joey dahil karapat dapat at sila naman po yung nasa tama. So yan pag-usapan natin to. Ito na, Nanay Christy Fermin nagsalita na mapatungkol dito sa issue na di umano ay kakasuhan siya ni Dominic Roque. Di umano no sa parang hindi kaya may bumubulong kay Dominic Roque para gawin ito kay Nanay Christy Fermin. Parang ang labo rin kasi mga Kadabarkads, kasi kamakailan lang kung kayo po ay nanonood ng mga live ni Nanay Christy Fermin, mga videos dyan sa kanilang YouTube channel na Showbiz Now Na, doon yung po mapagtatanto na yung mga sinabi doon ni Nanay Christy Fermin ay para nga po yun sa kabutihan ni Dominic Roque. Na walang doon, walang pang iinsulto, walang pang pangda-down or walang paninirang na naganap doon sa video o sa mga sinabi ni Nanay Christy Fermin. So eto po panoorin natin tong live ni Nanay Christy Fermin mapatungkol dito sa kanyang sagot sa pahayag ni Dominic Roque. Yung kay Harry Roque sa ibang video na yon. Alam nyo, yan ang panira yan ang nakakasira kay Duterte, promise. Yung si Harry Roque, nakikisaw-saw sa mga hindi niya dapat sausawan. Ika nga ni Nanay Christy Fermin, sayang sa airtime pag pinatulan pa. O nga pala, bago tayo magsimula don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So itong issue na nga to ay mapatungkol doon sa pagka di umano ay binanggit daw ni Nanay Christy Fermin itong pangalan ni Bully Talusos or Mayor Bully Talusos about po doon sa mga sugar daddy ni Dominic Roque. Pero ang totoo po, wala pong binanggit si Nanay Christy Fermin na BJ or Bullet Talusos or Mayor Bully Talusos sa kanyang video. So ito po yung kanyang sagot, panoorin po natin. Ayon po sa pinadala nilang pahayag ay habang nanonood tayo, kain tayo. Ang mga malisyoso at mapanirang puri na salitang ipinukol po kay Dominic Roque. Nandito po ang mga reklamo na iisa-isahin po natin mamaya. Hindi lamang po kayo ang nagtataka mga kapatid. Ako rin po, takang-taka. Dahil ito pong issue ng paghiwalay ni Bea Alonzo at ni Dominic Roque, nanauwi na nga po sa hindi pagkakatuloy ng kanilang kasal, ay tinalakay po ng halos lahat ng mga media people. Hindi lamang po sa pahayagan, ang buong social media, kami po dito sa Christy Fermin at sa SNN. Lahat po kami ay tumalakay dito, sumalat sa issue. Nagtataka rin po ako kung bakit ang sinentruhan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Yan po ang iisa-isahin natin ngayon. Noon po, alam nyo dito, totoo nga yun, kagaya ng sinabi ko, sa dinami-daming mga vlogger dito sa social media, bakit si Nanay Christy Fermin lang yung pinuntirya? Bakit si Nanay Christy Fermin lang yung inasuhan? Or ito lang unang-una, walang binanggit si Nanay Christy Fermin about dyan sa kay Halusos na yan, about dyan sa issue ni Bea Alonzo at Dominic Roque na yan. Pero magtataka ka, bakit si Nanay Christy Fermin or ang Showbiz Now Na ang pinuntirya nitong ni Dominic Roque? Parang may sumasagi sa kaisipan ko na hindi ko mawari. Lalim nun
resultada ng pagputok ng kwento tungkol sa hiwalayan ni na Dominic Roque at Bea Alonzo, ay lahat naman po talaga ay nagtaka. Nagulantang po ang buong lokal na industriya. Loob at labas po ng showbiz ay nagtatanong, ano ba ang tunay na dahilan kung bakit magpapakasal na sila pero biglang naghiwalay at hindi na nga po matutuloy ang kanilang kasal. Hindi po nanggaling sa mga press people ang pagpansin tungkol sa mga issue. Una, naglabas po ng pahayag ang kampo ni Bea Alonzo tungkol sa isang nakaupong lalaki sa tabi ng... O yan ha. Yan din yung pinagtataka ko, yan din yung tinatanong ko. Bakit? Bakit si Nanay Christopher Min? Una-una, ang naglabas, ang nagdeklara niyan ay si Boy Abunda. Diba? Si Boy Abunda ang unang, para sa akin eto, i-comment nyo na lang dyan kung nagkakamali ako. Para sa akin si Boy Abunda, isa rin sa naglabas ng issue na yan. Pangalawa, kampo ni Bea, nilabas din yan. May sumasagi na naman sa kaisipan ko na hindi ko mawari. Hindi kaya connected to sa Tito Vic and Joey? Hindi kaya ganon? Na parang gumawa lang ng kwento or gumanap lang ng tiyempo. Tugma yun kwento, tiyempo, rhyme. Pwede na pang flip top ako Humanap lang ng tiyempo, humanap lang ng buwelo, ng kwento para makapasok at makabuwelo na para ka makasuhan itong si Nanay Christopher Min. Hindi kaya ganun, hindi kaya connected to sa trademark na Itbulaga. Papamoy ako ng hindi ko mawari Pasigan na tinawag nilang manipulative sad boy, parang ganon. Kay Dominic naman po, may nagpahayag din sa kanyang kampo mismo, kanyang kapatid pa nga, tungkol naman sa isang tao o hayop na nag-aanyo na tupa pero kakaiba ang tunay na ugali. Diyan po lumaro ang mga press people, ang mga netizens, ang mga bashers, ang social media. Diyan po umikot. Ang unang-una ko pong sultada ay tinutukan ko po yung kasabihan nila na o kaya siguro hindi natuloy ito dahil walang pera si Dominic Roque kasi mas mayaman sa kanya si Bea Alonzo. Yun po ang nagtulak sa akin para tanungin si Dominic Roque ano ang kanyang trabaho, sino ang kanyang boss, at kung totoong wala siyang pera, bakit nakatira siya sa isang kondominium na pagkalaki-laki po ng halaga kung uupahan. Yun po yun, puro katanungan po yun. Wala pong banggit ng anuman. At napatunayan ko po na yun ng condo unit na yun ay nakalagay sa pangalan ng isang politiko. Wala rin pong banggit ng pangalan. Puro katanungan po yun. Yun po ang nangyari. Hanggang sa nang lumaon po, marami nang dumampot dyan sa kwento, iba-iba na pong issue ang lumabas. Mula po doon sa Yan, totoo yan. Nung nilabas ni Nanay Christopher Min yung reaction video niya mapatungkol kay Bea Alonzo at Dominic Roque at diyan sa isang politiko na di umano ay sugar daddy ni Dominic Roque. No? Marami na pong mga vlogger, mga sa Facebook, YouTube, kung saan-saan, TikTok, na halos ginawan nila ng matinding kwento. Yung mga sinabi ni Nanay Christopher Min. Meron pa nga ako napanood yung edited. Alam mo yung topic na yun ni Nanay Christopher Min about yun sa about yun sa trademark na Itbulaga. Tapos nabanggit niya yung halusos dun. Tapos parang i-connect dun sa video na reaction ni Nanay Christopher Min sa about kay Dominic Roque. Parang tinanggal yung boses tapos ipinalit yung boses na may salitang halusos. Oh. Tapos ito pa, hindi okay, tutusin, pinagtataka ko talaga, wala naman binanggit dun
Nagtataka ako, walang binanggit dun ni Tape INC ni BJ, wala nga. Ay, masarap yung BJ. Oh, iniisip nyo, hindi yun yung iniisip nyo. BJ, yung Burger Jollibee. Oh, masarap naman yan Burger Jollibee, BJ. Ay, nako. Mamaya ko na lang sabihin kung ano yung sumasagi sa kaisipan ko na hindi ko mawari. Tinanim ko na issue, may mga vloggers po na hindi nagpapakita ng mukha, kundi boses lamang, Yun, tama yun. na kinakrap po ang Yan ang aking sinasabi mga ko. sinasabi dito sa Christopher Minute at sa Showbiz Now na nagkaroon po ngayon ng nagsasalimbahang katwiran at dahilan tungkol dyan sa politiko na yan. Hanggang sa isang araw, dahil ang dami-dami na po talagang politikong nauugnay dito sa isyong ito. Dahil pahulaan po parang naging pahulaan dahil kahit sino po ang magtanong sa akin, saksi po kayo mga CFMers, saksi po kayo mga netizens, saksi po si Senator Raffy Tulfo at si Senator Jinggoy Estrada at ang marami pa pong kaibigang pinagkakatiwalaan ko na pinagdamutan ko po ng pangalan ng politiko. Puro halakhak, tawa at pasintabi lamang po ang aking sinasabi. Ang sinabi ko, Dominic Roque, alam mo na hindi ko lang inimbento ang kwentong ito. Alam mo na may politikong may-ari ng condominium unit na iyong tinitirhan. Ikaw dapat ang magsabi, hindi ako. Excuse me po. Ikaw dapat ang magliwanag, magbigay ng linaw kung sino ang politikong may-ari ng condo unit. Sino nga ba? Hindi kailangan sa akin manggaling. Hanggang sa dumami na po ng dumami ang mga pangalan na nauugnay. Mga pangalan po ng mga politiko na walang kinalaman sa issue. Sino-sino po ang mga politikong ito? Kumuha po ako ng ilang footage sa Showbiz Now na para malinaw po natin kung sino-sino ba ang inipon-ipon naming pangalan na naglalabasan po sa social media na pinagdududahan na siyang may-ari ng condo unit ni Dominic Roque. Narito po ang footage mula O yan pakinggan nyo maigi. Pakisalang lang natin. Yung kay Ginoong Bong Suntay, ang alam ko kasi, di ba ang kwento, binigyan daw ng gasolinahan. Itong si Dominic Roque. Okay. Kaya pinagbintangan na isa siya sa mga tinutukoy na dahilan ng hiwalayang Bea Dominic. Pero ang alam ko kasi, nag-endorso siya. Kinuha siyang modelo. Kaya siya nagkaroon ng gasolinahan. Lalo naman, kaya Ginoong Bong Suntay, hindi po namin siya kilala ng personal. Hindi po namin alam kung ano ang kanilang negosyo ni Dominic. Wala po kaming alam dyan. Bakit po namin ipinalabas ang footage na ito? Yan po yung episode kung saan nadamay na po si Senador Bongo, si Ginoong Harry Roque, si dating kongresista Bong Suntay, si Congressman Sandro Marcos, at si Congressman Joey Salceda. Napakalinaw po. Minsan ko lang pong binanggit ang pangalan ni Ginoong Bong Suntay. Paglilinaw pa po. Ang totoo, may isa nga po siyang inaanak sa kasal na tumawag pa sa amin ni Romel Chica at nagsabi, salamat inilabas nyo sa issue ang pinagdududahan na si Mr. Bong Suntay. Ninong ko siya sa kasal. Napakalinaw po. Wala po kaming sinabi na benefactor ni Dominic Roque. Itong si Ginoong Bong Suntay, hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato. Dito po sa mga binanggit na pangalan na pinagbibintangan at pinagdududahan na may-ari ng condo unit ni Dominic Roque, narinig niyo po ba? May naramdaman po ba kayong binanggit namin na pangalang Mayor Bullet Halosos? Wala. Ito po ay patutunayan ko. Mula nang salating ko po ang issue ng breakup ni Bea Alonso at ni Dominic Roque, ni isang banggit po ng pangalan nitong si Mayor Bullet Halosos ay hindi ko binitiwan. Kahit po initials, kahit po clue,
tungkol sa kanya, wala po kayong nalaman mula sa akin. Kaya dyan kami nagtataka na bakit, no? Bakit ito pa pinagtataka ko yung buong statement ni Dominic Roque. Ilang words lang yung kay ilang tawag dito, ilang linya lang yung mapatungkol kay Bea Alonso. Pero pagdating kay halos buong kwento na. Halos lahat na doon na umikot eh. Yung statement ni Dominic Roque, tingnan nyo, basahin nyo. Oh. Kaya pinagtataka ko, ito lang mga kadabarkads, alam ko hindi kayo mga bobo, hindi kayo mga tanga. Alam nyo kung paano himay-himayin, no? Sipin nyo hindi nabanggit ang pangalan niya. Ni clue, wala. Lumabas lang sa social media na yung mga picture ni Dominic Roque at itong ni Mayor Bullet Talusos na to, ni BJ, ni Burger Jollibee. No, lumabas lang sa social media pero hindi naman si Nanay Christy Fermin ang naglabas nun. Pero magtataka ka, bakit pinakasuhan ni Dominic Roque etong si Nanay Christy Fermin dahil nahihiya daw siya kay Mayor Bullet Talusos or paninirang puri kay Mayor Bullet Talusos. What the hell? Saan nagmula ang idea ni Dominic Roque na para kasuhan si Nanay Christy Fermin dahil sa paninirang puri laban kay Mayor Bullet Talusos, the Burger Jollibee? O ngayon, ipapasok natin dito. Ito disclaimer, no? In Tagalog, ano ba sa Tagalog ang disclaimer? Kalimutan ko. Paglilinaw. Tama ba? Paglilinaw. Very much. Thank you din. Paglilinaw ba? Eto disclaimer. Ano bang Tagalog na nakalimutan ko? Hindi minsan gaya ko mag-English kasi nakakalimutan ko siya sa Tagalog. Eto hindi naman po sa dinadawit ang pangalan na Itbulaga or ang Tito Vic and Joey. Pero kung hihimay-himayin nyo po ang mga nangyayari ngayon, alam naman natin na si Nanay Christy Fermin, ito yung isa sa mga kauna-unahan at pinakamalaking channel or pinakamalaking supporters na nagtanggol sa Tito Vic and Joey laban sa Tape INC at Tape INC ng mga halusos. Kaya minsan na pag-iisip ko na saan kukuha ng galit etong si BJ at etong si Dominic Roque laban kay Christy Fermin. Hindi nga mga Dabarkads, kayo magsalita. Saan sila kukuha ng galit, aber? Una sa video ni Nanay Christy Fermin, hindi sila pinangalanan. Hindi pinangalanan niyang si Mayor Bullet na yan. Si BJ. So saan sila kukuha ng galit? Hindi kaya na talagang gumawa lang ng rason etong si BJ na or nag-antay lang ng way or parang sa madaling salita malay natin, 'di ba? Hindi natin alam na baka etong si Dominic Roque ay sinulsulan ng isang BJ na para banatan or kasuhan etong si Nanay Christy Fermin dahil sobra-sobra na ang galit ni BJ kay Nanay Christy Fermin dahil sa pagtatanggol sa Tito Vic and Joey noon pa. Hindi kaya ganun? Hindi kaya ganun yung mga nangyayari, no? Malay natin. Kasi isipin nyo ba't magagalit si Dominic? Una, walang clue. Tapos wala namang pangalan ni BJ doon. Ni Burger Jollibee. Diba? Wala namang pangalan ni Burger Jollibee doon. Bakit nagalit? Bakit
bakit may kaso na? Bakit naghain ng kaso? Sa anong dahilan? Sa anong konsepto na para may dahilan ka na ay kasuhan kita kasi paninirang puri ito sa kaibigan ko na si BJ, si Burger Jollibee. Diba? Ganun lang yun eh. Kaya magtataka ka, hindi kaya connected pa to sa trademark na Itbulaga? Hindi kaya connected to sa hindi kaya connected to sa Tito Vic and Joey? Dahil itong si Nanay Christopher Min, pinagtanggol niya halos talaga sobra-sobra itong Tito Vic and Joey laban sa Tape INC? Hindi kaya ganun? My brain is so very palpitation, you know? Yung utak nagpalpitate. Ano yung puso? Hindi po ako nagsalita. Tiwa-tiwayway po ang mga tinatanggap ko, mga text messages ng pagtatanong kung sino ang may-ari. Hindi ko po sinasabi kung sino. Nagpapasintabi po ako na mas maganda kung kay Dominic Roque manggagaling kung sino talaga ang may-ari ng condo unit na ito. Hindi ko nga po binanggit kung ano yung condo unit na yan at kung saan makikita, samantalang alam na alam ko po ang address. Wala po kayong narinig mula sa akin. Kaya ako po ay nagtataka. Bakit nagpa-interview si Ginoong Bong Suntay at si Mayor Bullet Halusos na sila daw po ay kinu-question na ngayon ang kanilang mga gender, ang kanilang kasarian. At ayon po dito sa pahayag ni Dominic Roque, ay nanghingi daw po siya ng paumanhin kay Mayor Bullet Halusos at sa pamilya nito dahil nadamay daw po sa mga walang kapararakang issue itong si Mayor Bullet Halusos at defamatory daw po yung mga nasasabi, malisyoso daw po, mapanirang puri. Nasaan po ang pangalan ni Mayor Bullet? Tsaka nagtataka ako, Nanay, eto at mga kadabarkads, nagtataka ako. Bakit si Dominic Roque ang naghain ng kaso? Yun ang pinagtataka ko, bakit si Dominic Roque ang naghain ng kaso? Ito lang isipin nyo kasi maigi. Nahihiya daw si Dominic Roque sa pamilya ni Burger Jollibee. So itong si Burger Jollibee, ang karapat dapat na magkaso kay Dominic Roque dahil nadadawit ang pangalan nitong ni Burger Jollibee. Tapos itong si Dominic Roque, dapat kasuhan, siya naman dapat ang kasuhan din ni Bea Alonso. Ni Burger Jollibee. Oo, dapat siya yung kasuhan. Kasi nga, nadadawit ang pangalan at ang apelido niya na Jollibee diyan sa issue ni Dominic Roque, ang hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque, the Bea Alonso and Dominic Roque breakup viral issue. 'Di ba? So ngayon, bakit napunta kay Nanay Christopher Min yung galit at yung kaso na yan? What the heck? Tingin ko dito may pa to. May iba pang dahilan bakit si Nanay Christopher Min ang pinuntirya dito. At hindi na rin kami magtataka kung sakali man pati kami idamay nila. Hindi, kung sakali lang naman Pero hindi tayo nadamay, maliit na channel lang tayo. Siyempre, gagastos sila ng pera dyan. Pangalawa, hindi naman kami masyadong kilala. Nanay Christopher Min, kilala kasi yan no? So, gagastos sila ng pera para sa amin, hindi naman kami kilala. Useless, wala silang mapapala sa amin. At wala kaming, hindi namin inapak-apakan ng kanilang mga pagkatao. No? Because the Burger Jollibee is so very yummy. Kamula ng aking salatin ang kwento tungkol sa hiwalayan ni Bea at Dominic Roque. Wala silang naituturo. Meron pong mga vloggers naglalabas ng retrato nila. Tama. Meron tayong magkatabi sila na parang humahalik si Dominic kay Mayor Bullet, pero hindi po sa amin ang galing yon.
Si Sian Gasa po, isang vlogger. Yan. Diniretso po niya na si Mayor Bullet Halusos talaga yung nagbabahay dito kay Dominic Roque. Yun, pwede yun. Pwedeng kasuhan ni Burger Jollibee etong si Sian Gasa. Pwede yun kasi talagang binulgar ni dinaretso ni Sian Gasa si Burger Jollibee with french fries. Oh. So bakit nakakapagtaka ba't si Dominic Roque nagkaso? Sige, eto Dominic Roque, ikaw idol din kita. No? Dahil bukod sa magkahawig din tayo at hindi rin naman tayo nagkakalayo ng kutis, yung sa'yo, porselana, punyeta sa akin. Sa totoo lang, idol, ikaw, pinagtanggol kita sa video ko kasi sabi ko, hindi na tama tong ginagawang pambabash kay Dominic at kay Bea Alonso. Kasi dalawa sila, nababash sila eh. Yun nga lang, itong ginawa mong to, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sabi ko, parang iba to. Kasi kung sariling desisyon to ni Dominic Roque, hindi niya kakasuhan neto si Nanay Christy Fermin. Maaari pa na si Burger King ang maghain ng kaso laban kay Dominic Roque. Kasi nadadawit, hindi dahil kay Dominic, hindi naman mapag-uusapan si Burger Jollibee. Diba? At hindi rin naman pwedeng kasuhan ni Burger, ni BJ, itong si Nanay Christy Fermin kasi hindi naman nabanggit yung pangalan niya eh. So bakit ganun? What the heck? Akin niyo po ba yun narinig? Ang mga vloggers po na nakisaw-saw na nga lang ay kung bakit naglagay pa sa inyong lingkod at sa aming mga programa itong CFM at ang SNN sa alanganin. Nangopya, sinrap, nagbuo ng sarili nilang content na ang ibinabato ayon kay Christy Fermin. Napakagasgas na po ng swelas ng pangalan ko. Hindi ko po ninanais na ganun ang mangyayari. Eto, nagsalita po. Nagulat ako, umaray si Mayor Bullet Halusos at si Ginoong Bong Suntay. Ang kanila pong kasarian ay kinu-question. Pinagtatawanan lang daw po nila. Pero nadadawit daw po ang kanilang pangalan sa hindi kagandahan na sitwasyon. Ayon, napanood ko po ang kanilang interview kay kasamang Jay Ruiz. Ang sabi po ni Mayor Bullet, pinauupahan ko yung unit kay Dominic sa isang usapan na hindi ko ipagagawa, siya ang magpapagawa, uupahan niya ng 50%. Kunwari po, 100,000 ang renta doon sa unit, 50% lang po magiging upa o renta ni Dominic Roque. Ang kanyang eksaktong sinabi, pinauupahan ko ang condo unit. Hindi ko ibinabahay si Dominic. Yun po ang kanyang sinabi. Okay. Tandang-tanda ko po yan. Si Ginoong Bong Suntay naman po, wala po tayong po pwedeng maging problema. Hindi po tayo magkakilala. Kahit si Ginoong Bullet Halusos, nakilala ko lang ang pangalan niya nitong magkaroon sila ng problema ng Tito Big and Joey, ang Tape Incorporated na sila ang may-ari. Nasisilip po ng iba kong kaibigan at mga kasama kung bakit ako lamang po ang siningel out. Bakit ako lamang po ang itinuro ni Dominic Roque, ni Mayor Bullet Halusos tungkol sa isyong ito. Ayon sa aking mga kaibigan, na hindi ko naman po agad-agad na pinaniniwalaan ng 100% dahil may sarili naman po akong paniniwala sa mga issue. Ang sabi nila, dahil kasi TVJ supporter ka. Yon! Parang ang linaw po ng mensahe. Yon! Pero gusto ko pong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila ay malisyoso daw po at mapanurang puri yung mga binato ko na salita kay Dominic Roque. Hindi na ayun na nga na no. Yung about sa malisosyo daw yung ginagawa mo about kay Dominic Roque. Wala nga nabanggit na BJ doon. Walang nabanggit na Burger Jollibee doon. Kaya kami na mga vlogger din, nakapag-isip kami na hindi kaya dahil sa Tito Vic and Joey, hindi kaya dahil sa pagtatanggol mo or pagiging supporters mo kay Tito Vic and Joey at ikaw ay kilalang personalidad,
Hindi kaya doon nagkaroon ng conflict para magkaroon sila ng idea at maano talaga yung isip nila na para kasuhan ka, nanay. Ayun yun eh. Doon talaga yung tumatakbo eh. Sarap pa naman ng BJ. Burger Jollibee. Ay, sarap na lalo kapag may, may gulay-gulay. Ano ba yan? Jumbo, ano ba yun? Jumbo, Burger Jumbo BJ na yun. Burger Jumbo with, ano ba yun? Classic, ano ba yun? Nakalimutan ko yung sa Jollibee. Paborito kong orderin yun. O, yung mga ano dyan, baka may mga umiga dyan sa pera, baka gusto nyo, sponsoran nyo ako ng BJ Burger Jollibee or Burger Jumbo. I like Jumbo, you know. Ay, nagiging bayot na ako dito Ay, naku po. Hindi, totoo naman eh. Kahit bali-balik, kahit anong gawin yung panonood sa vlog or sa mga video ni Nanay Christy Fermin, wala ho kayong mapapanood doon or maririnig na nabanggit itong pangalan ni BJ. Kaya nagtataka ho kami na bakit? No, bakit may di okay sana ito na lang eh. Mali din yung nagturo kay Dominic Roque. Ito kasi dapat ang ginawa mo, bro. Dapat hindi mo sinabi yung about kay Halusos, about kay ganito. Dapat ginanon mo na lang, dinaretsa mo na lang na ay yung about diyan sa sensitibo na pahayag ni Nanay Christy di umano na sinasabi mo at panayam mo, statement mo, at hindi mo na dinamay iba si BJ. Kapag halataan tuloy, hindi ka gumagamit ng utak mo. Kapag halataan tuloy na connected tong mga nangyayaring kaso-kaso na to sa Tito Vic and Joey. Ay, naku po. Wala pong mali siya. Kung pinangalanan ko po, si Mayor Bullet Halusos, magkakaroon po yan ng mali siya. Dahil siguradong iisipin niya at ng kanyang mga panalig. Eh kasi, kampi ka sa Tito Vic and Joey, pakawala ka ng TVJ. Hindi po ako maaaring pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta ng Tito Vic and Joey dahil ako po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. Sino man po. Kahit din po kami, no, para sa kaalaman ng lahat, hindi po kami, kasi yan din ang binabato sa amin eh. Hindi kami pakawala ng Tito Vic and Joey. Yan ang isaksak nyo sa mga kukote nyo, ha? Kasi baka pag nanggigil ako, ipalo ko sa inyo to. Alam nyo ba to? Alam nyo to? Ito yung binibenta kay Bustoyo, no, na nagkakaalaga ng 27 million. Ito, tandaan nyo ba to? Oo. Yan, pag pinalo ko sa mukha nyo yan, sobrang tigas niyan, mahal pa. Oo, kung mas mahal pa sa mukha ng mababasag nyo. Oo, pero dyan lang yan. Ano yan? Yan ang ko, kapangyarihan ko eh. Matagal na yan dito, hindi ko lang din may display. Dapat nandito sa pinakababa. Gagawan ko pa yan ng patungan, ha? Yung mga nakapanood dyan kay Bustoyo, hindi lang kinaya ni Bustoyo yan na ibenta ng 27 million kasi nga wala naman siyang perang ganon. So hindi na tuloy. Ayan yun, ha? Para sa kaalaman ng lahat dyan, ng mga nanonood. Kaya pag pinalo ko yan sa mga mukha ng mga basher dyan, na mga patuloy na nagsasalita na kami ay pakawala ng Tito Vic and Joey, nagkakamali ho kayo, no? Dahil ang pagsuporta ho namin sa Tito Vic and Joey, wagas at galing sa puso. Hindi kami yung katulad na ibang mga vlogger dyan na natapalan lang ng pera sa mga bunganga nila. Eh kaagad naman nagpauto. Ha? Hindi kami ganun, ha? May prinsipyo kami. Oo, hindi kami katulad nyo. Prinsipyo nyo, pera. Kagaya ng sinabi ni Nanay Christy Fermin, hindi kami mga pakawala. Talagang sinadya namin to at presenta kaming sumuporta at pinagtanggol namin ng Tito Vic and Joey. Walang utos, walang nagtulak sa amin. Yun po ang katotohanan. Makanti sa TVJ ay itinuturing na kalaban
itong si Mayor Bullet Halusos. Kaya kung sakali man na napakalinaw pa sa sikat ng araw sa katanghalian tapat na siya ay sangkot dito sa kwentong ito, hindi ko pa rin siya babanggitin dahil sasabihin niya may mali siya kasi Tito Vic and Joey supporter ka. Yan po ang gusto kong linawin. Wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halusos. Wala po akong sinabi na siya ay benefactor ni Dominic Roque. Maging kay Ginoong Bong Suntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor. Ibang vloggers po ang nagkabit ng salitang yan sa kanilang dalawa at sa iba pang mga politiko na nadawit ang pangalan dito. Hindi po sa akin yan nagmula. Pwede nyo pong balikan ang lahat ng episodes ng Showbiz Now na at nito mismong Christy per minute. Ako po ang nagsasabi. Minsan, hindi ko po binitiwan ang pangalang Mayor Bullet Halusos. Minsan ko lang na binanggit si Ginoong Bong Suntay. Pero paglilinaw pa, nasaan po ang mali siya? Nasaan po ang paninirang puri? Sa ganyang kalagayan, wala po akong nakikita. Meron din po silang binanggit dito. So yan po na mga kadabarkads, no? Doon nyo na lang po panoorin yan sa 1PH sa Christopher Minute, yung pinaka full video. Para mas lubos nyo pong maunawan. Yan po, no? Ayun lang masasabi ko dyan. Wala akong binabanggit, no? Walang nabanggit. Tsaka ito lang kasi baka may magsalita dyan, ay, pinagtatanggol mo lang si Nanay Christopher Min or si Christopher Min dahil nagdedepending yan sa Tito Vic and Joey tsaka malaki ang followers. No! That's so very not true. Walang katotohanan yan, ha? Kaya ako pinagtatanggol to, kaya namin to pinagtatanggol ng TVJ Defender, etong si Nanay Christopher Min, dahil totoo naman, wala siyang kasalanan. Wala siyang binanggit na kung ano man mapatungkol dyan kay BJ, kay Burger Jollibee. No, wala siyang binanggit na ganun. No, at walang malaswa dun sa kanyang pag-vlog about kay Dominic Roque sa breakup nila ni Bea Alonso, no. Kaya nandito kami, tumatayo kami para kay Nanay Christopher Min, kaya namin siya pinagtatanggol dahil katulad din sa Tito Vic and Joey, karapat dapat siyang ipagtanggol dahil siya ang nasa tama. So yun na mga kadabarkads, kayo ba? Ano bang mabibigay nyo na komento dito sa issue na nagaganap na to? Ito po ba ay si Dominic Roque ba ay may ibang tao na nagbubuyo para gawin ito? Or baka dahil ito sa pagtatanggol ni Nanay Christopher Min sa Tito Vic and Joey kaya binubuyo si Dominic Roque ni Burger Jollibee? No? So i-komento nyo lang po dyan sa baba. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta nyo sa ating #1 na noontime show Night Bulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 na soon ay mapapanood na natin sa Meralco Theater. At syempre may kalab shoutout din niya sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Kila Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, Kuya Armin Patricio at Irene Patricio, Kuya Lori De Rosario or De La Rosa, mali na naman ako, De La Rosa pala, at kay Ate Rose Villapuerte at sa lahat ng legit Dabarkads na patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po, no? At dyan nga pala mga kadabarkads, please subscribe po sa aking second channel na J. Gibara Official na makikita nyo dyan sa screen. At ang Chris M TV at yung aking mama din, Clergy TV, yan, pa-subscribe. At sa mga TVJ Defender, ang kanilang mga link ay nasa description. Bulol pa ako dun, So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TVJ Defenders.
haters, pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan, sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TVJ ay kanilang susuportahan, sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra,